Princessa NG City Jail Story. Hindi tumitigil si Divina hanggat hindi makuha ang kanyang gusto, kung saan isisiksik niya talaga ang kanyang sarili sa pamilya nga ni Raymond at uunahin nga niyang tatrabahuin ang pagpasok nga sa kumpanya nga nitong si Raymond at nitong si Charlene. Subalit nung una ay tumanggi nga ang mag-asawa dahil alam nila na hindi magandang nurse sa negosyo itong si Divina. Alam nila kung anong klaseng ugali meron nito. Lagi lang itong nagsisimula ng away at tiyak magugulo lamang ang kanilang negosyo. Kaya naman inis na inis itong si Divina. Ngayon ang malala ay kumakampi ang nanay nga ni Raymond at doon nga siya kumukuha ng simpatya. Sinabihan niya ito na akala niya ay kontrolado nga niya ang anak niyang si Raymond at itong si Charlene. Ngunit bakit ganoon? Nag-disagree ang dalawa at wala man lang silang nagawa. Kaya naman nagpayo ang ina nga nitong si Raymond na huwag siyang mag-alala na kung hindi nila ito nakuha sa mabuting paraan at sa maayos na usapan, pwede natin silang daanin sa pwersahan. Dito na nga'y makaisip ng masamang plano itong dalawa, kung saan sisirain nga nila ang mga equipment sa negosyo nitong si Raymond at malalaman na nila dahil isa sa kanilang security guard ay sugatan. Agad ngang ay pinakita ang mga nasirang plane. Sa tingin nga ng security guard ay matagal nang may lihim na galit o may inggit sa kanilang negosyo ang gumawa ng ganoong bagay. Nakita nila at nagawan nga ng picture para na rin sa insurance sa magkukuha ng naturang equipment nila sa negosyo. Laki ang panghihinayang ng mag-asawa. Naiinis sila, ngunit wala silang magawa. Kailangan nilang gumawa ng paraan nang sa ganun makarecover ang kanilang negosyo kaysa tuluyan nitong malugmok. Kaya naman naisip ng mag-asawa na tinanggihan nila itong si Divina. Naisip nila na balikan at kausapin ito, kaya magugulat na lang si Divina dahil umepekto nga ang kanyang mga plano, kung saan nagmamakaawa na nga ang mag-asawa para pumasok nga siya at maging investor sa kanilang kumpanya. Ayaw man sanang gawin nga nitong si Charlene dahil alam niya kung gaano kasamang babae nga itong si Divina. Ngunit wala na siyang magagawa. Kailangan nilang isalba ang kanilang kumpanya bago pa man malugmok ito at tuluyang lumubog. Hindi niya ipapahamak ang future ng kanyang anak na ito nga si Libby. Lalo't nagmamakaawa din itong anak nila sa kanilang dalawa na kunin na nga at tanggapin nga itong si Divina dahil naman sa close na close silang dalawa. Ang di kasi nila alam ni Divina na anak niya si Libby, kaya ganoon na lamang ang panghihimasok niya sa buhay ng mag-asawa. Ngayon nagtagumpay itong si Divina nang pasukin ang kumpanya nga ng mag-asawa. Ngayon mas titindi ang kanyang pagnanasa. Napalitan na nga sa pwesto itong si Charlene at siya na nga ang magrinanahan sa pamilya ni Raymond, lalo't alam niya na siya ang nararapat dahil anak niya itong si Libby at si Charlene ay hindi totoong ina nitong si Libby. Sa kabilang banda, tela mapapariwara naman itong si Xavier matapos kasi na frustrated ito at gustong mapag-isa. Isang kaibigan ang magyaya sa kanya na hindi umano nararapat na makaupo na lamang siya at makatungangan na lang. May naisip umano siyang paraan para makapalimot pansamantala sa kanyang malaking problema tungkol sa kanyang ina. Isang masamang impluwensya na kaibigan ang mag-uudyok sa kanya nang sa ganon makalimot pansamantala. Ngunit ang paraan na yon ay magdudulot ng kapahamakan sa kanya dahil doon ay maging siya ay mahuhuli ng mga pulis dahil naaktuhan naman na nagkaroon ng entrapment at kasama nga siya doon sa nahuli nga at nakulong itong si Xavier dahil lamang sa naniwala siya sa kanyang kaibigan. Buong akala niya na yon ang sagot sa kanyang problema, yun pala ay mas magdadagdag ito ng malaking problema. Ngayon siya ay nagkakulong.